Ang buwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Karumal-dumal na krimen. Mag-iina sa Albuera, Leyte, pinagtataga ng kanilang padre de pamilya. Habang sa Northern Samar, nalasing na lalaki, tinadtad ng saksak ang kanyang kuya. Kabit na hiniwalayan ng lalaking mas pinili ang legal wife, ikinalat ang sex video ng mag-asawa. Pangalan ng legit na abogado, ginagamit para makapanloko. Dalawa, timbog. News 5 exclusive. Akyat bahay sa pool sa video sa Cebu. Kasabwat pa raw ang kanyang misis. Isa pang exclusive. Motor number na nahassle sa pagnanakaw, hindi nilang itinuloy ang balak. Eto na nga. Kalalabas lang ng military, pero si PTSV trending agad ang dance cover. At ngayong araw ng kasarinlan, mag-throwback tayo sa ating kasaysayan sa Word of the Lord. Ito pang astig, ang viral na surfer Barbie na parang Pinoy sa pagiging makabayan. Timbog ang lalaking nagpanggap na abogado para kumita ng libo-libong piso sa bogus nilang serbisyo. Nabisto sila sa tulong din ng totoong abogado na ginagamit ang pangalan sa pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Mga taga-NBI po kami. Ma'am. Yung Mark Money? Madali lang po, hindi po ba yan na wala po kami ginagawa? Ay, hindi po. Kasali po talaga dito sir. Wala po Sa opisina na lang kayo magpaliwanag. Apo. Nakikipagmatigasan pa ang lalaking yan at kanyang kasama nang arestuhin ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division at Special Task Force sa isang fast food restaurant sa Pasay. Inaakusahan ng lalaki ng pagpapanggap daw na abogado. Nag-aalok siya ng legal services online para sa paglilipat ng titulo ng lupa. 65,000 pesos ang singil ng sospek sa kanyang serbisyo. This lawyer also offered na kahit walang mga pirma, yung mga documents, sila na daw po ang bahala. Basta pag natapos po, transferred na po yung title. Nabisto ang peking abogado matapos magreklamo sa Integrated Bar of the Philippines ang lehitimong abogado na may gumagamit daw sa kanyang pangalan at roll number. Ngayon, ang mga sospek ang mangangailangan ng totoong abogado. Dahil haharapin nila ang mga reklamong estafa, usurpation of official functions at computer-related identity theft. Nagbabalita mula sa Frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Nasira ang bakasyon ng isang pamilya nang malamang nilooban ang kanilang bahay habang wala sila. Ang pagnanakaw ng notorious na akyat-bahay nasa pool sa video. Sa Frontline report ng ating News 5 Visayas correspondent John Aroa. Exclusive! Walang kahirap-hirap na umakyat sa bakod ang lalaking yan sa Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagmasid siya sa kapursahang binuksan ang nakalak na pintuan ng bahay. Hindi na nahagip sa CCTV pero pumasok siya sa kwarto sa katinangay ang isang cellphone. Siya yung walang tao noon sa bahay dahil nasa bakasyon ang pamilyang buo. Nadiskubre ang pagnanakaw na may pumuntang kaanak doon at nakitang sira ang pintuan. Dahil dyan, umuwi agad ang pamilya at inireport ang pagnanakaw. Patabungon gina siya. Gusto ko siyang magtanda. Baka mas dumami pa ang kanyang mga mabibiktima. Base sa investigasyon, bago pa man ang krimen, nakita ng nangangalakal sa lugar ang sospek. Tingin ng mga pulis, modus yan, lalot na pag-alamang notorious na magnanakaw at labas-masok sa kulungan ang sospek. Kasabwat din daw nito ang kanyang asawa. Palaylay lang ko sir o Iba-iba siyang lugar na pinupuntahan para maghanap ng basura. Kasama niya ang kanyang asawa. Tapos, kung may bahay silang nakita na walang tao o nakatira, aakitin nila. Nagpaskil na ng larawan ng sospek ang mga residente sa lugar. Mahaharap siya sa kasong pagnanakaw at illegal trespassing. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Isa pang nakawan sa Maynila naman, 5 milyong pisong halaga ng mga cellphone sa gadget store ang nilimas ng isang grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Magkasunod na dumating sa harap ng saradong gadget shop sa Tondo, Maynila ang riding in tandem at e-trike na may 3 sakay. Ilang beses nag-usap at tila nagmasid ang grupo hanggang sa dahan-dahan nilang winasak ang kandado ng roll-up door ng tindahan gamit ang bolt cutter. Kasunod niyan ay sabay-sabay na silang pumasok sa tindahan habang nakatakip ang muka at naka-hoodie. Sa kuha sa loob ng tindahan, tila nag-shopping spree ang mga kawatan. Nilimas nila ang mga mamahaling smartphone sa mga estante. Tumagal sila ng 3 minuto bago lumabas tangay ang mga cellphone. Huling lumabas ang rider ng motorsiklo. Kumalat pa ang dala niyang cellphone sa pintuan ng tindahan. Pinulot naman ito ng mga magnanakaw bago tumakas sakay ng motorsiklo at e-trike. Nadiskubre ang pagnanakaw sa tindahan nito ng cellphone matapos nang dumating ang mga nagpapatrolyang pulis. Napansin nila na nakataas ang roll-up door nito at nang silipin, dito na nga nila nabatid na nanakawan nga ang tindahan. Sa investigasyon ng Manila Police District, nasa higit 300 piraso ng mga smart cellphone ang natangay. Nagkakahalaga yan ng nasa 5 milyong piso. Naiwan ng isa sa mga suspect ang kanyang bag, kaya natukoy at natunton siya ng mga pulis sa Parañaque. Na-recover sa kanya ang 5 cellphone. Sumunod na aresto ang driver ng e-trike at nakumpiska mula sa kanyang sasakyan. Tinutugis pa ng mga pulis ang iba pa nilang kasabwat. Naharap naman sa kasong robbery ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Indian National na nagnenegosyo ng pautang patay matapos malapitang barilin sa Albay. Kabit na hiniwalayan ng lalaking mas pinili ang legal wife. Arestado matapos ipakalat ang sex video ng mag-asawa. At Korean Oppa na si Park Bo-gum sumailalim daw sa matinding training para sa hit series na Good Boy. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pananambang ang isang Indian national sa Albay. Negosyong 5-6 o pautang ang tinitingdang motibo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Halos 3 araw pa lang naninirahan ng 37 anyos Indian national na si Jaswinder Singh Brar sa paupahang ito sa Barangay Ilawod, Daraga. Pero pasado alas 7 ng gabi nitong Lunes, hindi pa nakakapasok sa gate sakay ng motor. Nilapitan na siya at pinagbabaril ng hindi pa kilalang salarin. Base po sa pag-iimbestiga na ang motive of incident po is about business rivalry. Nalaman na pagpapautang ang pangunahing negosyo ng biktima. Ang kaibigan niyang Indian national na tumulong sa kanya makapunta ng Pilipinas, naniniwala rin na may kinalaman sa kanyang negosyo ang krimen. Lalo pat binigyang diin na rin ng mga polis na hindi pagnanakaw ang motibo matapos ma-recover ang cash, cellphone, maging ang bagong biling motor ng biktima. Way back 2015, inimbitaran po siya isa niyang kabarangay sa India bilang sa iyang trabador. Pag 2018, itipong sponsor niya, nagbukas kinegosyo somewhere in Manila. Then, so area niya sa tabako, iwinalap digdi sa biktima. Nalaman din mula sa testigo na matapos ang pamamaril, tumawag ang gunman sa kanyang cellphone para ipaalam sa kausap na nagawa na ang pagpatay. May persons of interest na ngayon ng otoridad. Iginiit na rin nila sa publiko. Isolated case lang ang insidente sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Pinatay sa saksak ng isang lalaki ang kanyang kuya sa Mapana sa Northern Samar. Tadtad ng tama ang biktima na natutulog doon dahil lasing. Base sa investigasyon, nag-inuman pa ang magkapatid bago ang krimen. Nang malasing, umuwi na sila sa kanilang bahay pero pinuntahan ng suspect ang kanyang kuya saka pinagsasaksak. Ayon sa pulisya, posibleng dala lang ng kalasingan kaya nangyari ang krimen. Wala naman daw kasing away ang magkapatid. Mahaharap sa kasong murder ang suspect. Showbiz, eto na nga!
Extended ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan saan mang panig ng mundo na may Pilipino. Kaya naman, ang EdQuest Ventures kasama sina Enrique Hill at MQAA artist na sina Carmela Lorzano lumipad papuntang Dubai para makiisa sa Independence Day celebration ng ating mga kababayan doon. Makikisaya sila sa Dubai World Trade Center para sa official Filipino community event na yan with the theme Embracing Diversity, Celebrating Unity, and Love of Country. Eto naman, looking forward ang Korean oppa na si Park Bo-gum na makabalik sa bansa to meet his Pinoy fans. Pero bago yan, mapapanood muna natin siya sa bagong K-drama niyang Good Boy. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Bilinario. Mga dating sports medalist na naging pulis. Nagsani puwersa para ipaglaban ang hustisya. Yan ang tema ng Prime Video series na Good Boy. Nakakwentuhan ng News 5 ang mga bidas na Park Bo-gum, Kim So-yoon at Lee Sang-yi sa global premiere sa Bangkok. Si Bo-gum na gumanap bilang dating boxer, ilang buwang nag-training para sa role. I remember building up my physical strength by doing strength training every day. Si So-yoon, first time gumawa ng series na may mixed genre ng action, comedy, drama at thriller kaya na-excite siya. Doing the action scenes using gun, there was a lot of pressure to do it well and give it all so that viewers could gain some energy and strength from seeing me. Proud naman si Sang-yi na maging bahagi ng series na tinatalakay ang paghahanap para sa katarungan at paggawa ng mabuti sa lipunan. Take your time to think things through, but also keep moving forward, young people. Dahil napapanood na ng Pinoy fans ang Good Boy, excited na si Park Bo-gum na makabalik sa bansa para sa kanyang fan meet. Soon, I will have the opportunity to meet my Filipino fans. I hope that we can create wonderful memories and have a good day together. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, 2 bata patay matapos pagtatagain ng kanilang amain sa Leyte. At nagbabalik na si BTSB, trending agad ang dance cover. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dose-dosenang motorsiklo ang nasunog sa isang parking lot sa China. Kita sa video ang makapal at maitim na usok na galing sa mga nagliliyab na sasakyan. Kanya-kanyang takip ng ilong ang mga residente dahil sa mabahong singaw mula sa sunog. Agad din naman yang naapula. Wala namang nasaktan pero natupok ang maraming sasakyan. Hindi pa tukoy ang sanhi ng apoy pero posibleng nagmula ito sa sumabog na electric vehicle. Tungkol sa kasaysayan, mga simbolismo, mga petsa at pangalan, ito ang ilan sa mga dapat mong malaman. Noong June 12, 1898, hindi pangulo kundi diktador ang formal na titulo ni Emilio Aguinaldo na pinuno ng gobyernong diktadoryal. Napalitan lang ng gobyernong revolusyonaryo to noong June 23 parehong taon. Sa deklarasyon ay pinasalamatan pa ang Estados Unidos, tinawag pang makapangyarihan at makatao. At inamin pa na ang mga kulay ng watawat na blue, red at white ng Pilipinas ay isang pagpupugay sa kabaitan ng Amerika. Sa sobrang bait ng mga kano, nung sumunod na taon ay ginyera tayo. Pero yung bandila natin ay hindi doon unang winagayuay, kundi sa isang sagupaan sa Alapan, Cavite noong Mayo 28. At etong petsa ang ginugunita natin ngayon bilang Flag Day.
Kaya sa Flag Day, hinihikayat ang lahat na i-display kahit saan ang ating watawat. Dapat lang. Alam niyo ba nung mula 1987 hanggang 1919 ay pinagbawal ang mga Amerikano na ipakita ang Philippine flag. Ang susuway daw ay pwedeng makakulong ng hanggang 5 taon. At alam niyo ba na Pilipinas lang ang bansa sa buong mundo na may watawat na pwedeng magpakita kung ito ay nakikipagdigma, gaya ng inutos noon ni Pangulong Quezon noong World War II. Mula 1946 hanggang 62, ipinagdiriwang natin ang Independence Day sa petsang July 4. Kapareho lang ng sa Amerika. Fast forward sa taong 1998 nang maisabatas ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. May mga panuntunan dito para sa pagtrato sa bandila. At sa Section 34, may hindi bababa sa 18 ang mga pinagbabawal, gaya ng gawing pamunas, mantel ng mesa o trapal para sa kahit ano ang ating watawat. Hindi rin pwedeng gamitin ang imahen ng ating flag para sa kahit anong commercial o kaya logo para sa anumang produkto. Pati na rin ang maging bahagi ng kostumo kahit anong piraso ng kasuotan. Ayon sa batas, ang sino mang lalabag ay posibleng makakulong ng hanggang 1 taon o di kaya magmulta ng 5 hanggang 20,000 piso. Dapat nga bang bigyan ng ganyang kasagradong turing ang bandila natin? Daig pa dyan yung mga santo sa simbahan. Tandaan, bago mo gawing tuwalya o pamunas ang akala mo'y simpleng tela lamang, alalahanin mo ng lahat ng mga ninuno natin nag-alay ng kanilang dugo at buhay. Matawag ka lang na malaya. Pero gamitin nga natin tanong ng isang senador. Kalayaan? Nakakain ba yan? This country is a free country! I'll do what I wanna do! Kaya mabuhay ang kalayaan. Susunod, nanay at kanyang 2 batang anak pinagtataga ng selosong padre de pamilya. Kabit na hiniwalayan ng lalaking mas pinili ang legal wife ng misis o legal ng misis, gumanti at ikinalat online ang sex videos ng mag-asawa. Ang suspect hindi na nga binalikan sa kulungan pa ang bagsak. At isang Polish TV personality nag-surfing habang naka-Filipiniana at bitbit pa ang watawat ng Pilipinas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Karumal-dumal na krimen ng sinapit na mag-iina sa Albuera, Leyte. Patay matapos pagtatagain ng kanilang amain ang 2 bata, habang ang kanilang ina agaw buhay ngayon. Nasa frontline na balitang yan, ang ating News 5 Visayas correspondent, John Aroa. Ganyan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang nanay at kanyang 2 anak na edad 4 at 7. Ang mga bata nakapantulog pa at duguang nakahandusay sa lupa, habang ang kanilang inang si Gina nakaluhod at nakasandal ang ulo sa bukana ng pintuan habang naliligo sa sariling dugo. Pinagtataga sila sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Pedro sa Albuera, Leyte. Ang may kagagawan yan, ang stepfather o amain ng mga bata na si Elorde. Base sa investigasyon, nag-ugat ang krimen na mag-away sina Gina at Elorde. Nag-away po sila at nagkasagutan, nagkaroon ng matinding pagtatalo. At itong si Elorde po ay tinaga niya po una si Gina at sinunod niya po yung mga bata. Madalas daw mag-away ang magka-live-in dahil sa sobrang seloso ng suspect. Pati nga raw pinsan ni Gina pinagsesilosan. Dead on the spot ang 2 bata habang kasulukuyang agaw buhay ang kanilang ina. Tumakas si Elorde pero naaresto rin siya sa follow-up operation ng mga pulis. Ngayon, maharap siya sa reklamong 2 counts of murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Hindi pinili, kaya blinakmail ng isang kabit ang lalaking hiniwalayan siya at mas inuna ang legal wife. Ang suspect gumanti at ikinalat ang sex video ng mag-asawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Paiyak-iyak pa ang babaeng yan
nang ma-corner at arestuhin ng mga pulis sa isang fast food restaurant sa Dasmariñas City, Cavite. Nang blackmail siya online at ikinalat ang sex videos ng kanyang ex-boyfriend kasama ang legal nitong misis. Na-trigger daw kasi ang suspect nang makipaghiwalay ang lalaki sa kanya at mas pinili ang legal wife. Naging possessive na po yung babae, naging aggressive na po. Hindi maa-accept po ng mismong suspect ang nangyari, kaya po nagkaroon sila ng blackmailing. Nakuha ng suspect ang mga masiselang video at litrato ng mag-asawa nang minsang makuha niya ang cellphone ng lalaki. Ang plano ng kabit, manira ng pamilya. Para sa huli ay siya ang piliin. Sinend niya po itong mga explicit photos and videos dun sa mismo pamilya at sa stepdaughter po nung lalaki para po magkasira-sira yung pamilya at makipagbalikan po sa kanya. Pero ang lalaki, imbes na balikan ng kabit, ay dumulog sa mga pulis. Dito na naaresto ang babae. Mahaharap ang suspect sa reklamong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Safe Spaces Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Paalala naman ng mga otoridad, hindi pinipilit ang pag-ibig. Kung meron man po tayong mga karelasyon na ayaw na po sa atin, mas mainam po na pag-usapan po natin at palayain na po natin ang isa't isa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa pulsa video ang pagtangay sa nakaparadang motorsiklo sa Cebu City. Pero tila nahasel ang kawatan sa pagtulak sa motor kaya hindi na lang niya itinuloy ang kanyang pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent John Aroa exclusive. Umaaligid sa labas ng restaurant sa Cebu City ang lalaking yan nang masapol sa CCTV. Maya-maya, kinalikot niya ang dalawang magkatabing motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, naitulak na ng lalaki ang isa sa mga motor palayo sa kainan. Ayon sa may-ari ng motor, nakalimutan nila itong ilak ng iparada sa labas ng restaurant. Agad nila itong hinanap nang mapansing nawawala hanggang sa makita 100 metro ang layo mula sa restaurant. Nahirapan siguro siya sa pagtulak ng motor dahil mabigat. Kumuha siguro siya ng gamit para mapaandar niya yung motor. Ibinalik naman ng biktima ang motorsiklo sa lugar kung saan ito nakaparada. Yung suspect, bumalik pa dito at patayo-tayo. Nagtaka siguro siya ba't nawala yung motor na ninakaw niya. Nakita niya dito na ulit yung motor. Nagawa pang bumalik ng kawatan sa lugar pero di na tinuloy ang masamang balak. Sa tulong ng mga CCTV, nakilala ang suspect na si alias Baby Ongo. Parang indami na rin niya kasi sabi niya akala niya sa kanya. Okay. So it means siya talaga yung kumuha ng motor. Hindi na siya sinampahan ng kaso dahil hindi naman nakuha ang motorsiklo. Pinuntahan ng News 5 ang bahay ng suspect. Pero ayon sa kapatid nito, hindi na umuwi si Baby Ongo mula nang mangyari ang pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Idinaan sa protesta ng ilang grupo ang kanilang mga ipinaglalaban ngayong araw ng kasarinlan. Habang sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte may malalim na mensahe at tila may pinatatamaan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Araw ng kasarinlan, sinabayan ng mga kilos protesta. Sa Maynila, may rally kaugnay ng agawan ng teritoryo. Habang sa EDSA, umento sa sahod ang panawagan ng mga labor group. At ang mga kabataan naman, inilalabang umusad ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagmarcha rin ang mga uniformed personnel. Ibinida nila ang modernong assets ng gobyerno. Present dyan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Family. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin niya ang paglaban sa fake news. Ipinunto rin niya kung ano ang tunay na kalaban ng kalayaan. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Malalim naman ang hugot ng mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Independence Day. Huwag daw ipagkanulo ang bansa sa mga traidor. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan.
Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan. Maging ang kapatid ng bise na si Congressman Pulong Duterte, inalala ngayong araw ang mga sakripisyo ng mga bayani, pati na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Speaking of bayani, giniit ni House Speaker Martin Romualdez, itutuloy ng Kamara ang sinimulan ng mga naunang bayani. Patuloy raw silang gagawa ng mga batas na magtataguyod sa kalayaan, karapatan at kaunlaran ng mga mamamayan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Weather update naman tayo mga kapatid. Dalawang sama ng panahon pa rin po ang nagpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon. Unahin natin itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay ang bagyong may tropical storm Wu-Tip. Ang international name po yan. Yan po ay malapit nang maglandfall or tumama po dyan sa may area ng Vietnam. Samantalang ito namang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namata ng Pag-asa sa layong around 200 kilometers north ng Itbayat, Batanes. So wala na po yung direktang epekto sa ating bansa pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit po sa area ng Batanes at Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mataas pa rin po ang tsansa nitong ating low pressure area na maging bagyo in the next 24 hours. Pero again, malapit na po ito sa ating boundary line. Maaaring hindi na po yan mabigyan ng local name. Pero ito pong ating habagat or southwest monsoon ay nagdadala pa rin po ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particularly sa western section nito. Dahil po sa ating habagat or southwest monsoon, asahan pa rin po natin ang mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Luzon naman ay posible ring makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan, dulot pa rin ang ating habagat or southwest monsoon, maging dito sa area ng Western Visayas. Sa kasalukuyan, umaakyat po yung ating sama ng panahon, tumataas din po yung ating axis ng habagat. Ngayong Biyernes hanggang sa darating na weekend, mababawasan na po significantly yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, maulap po ang ating panahon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Pero nga, sa darating na Biyernes hanggang sa weekend, mas mababawasan po ang epekto ng habagat. Pero again, wag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po yung mga tinatawag nating isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako si Alvin Pura, ang inyong weather frontliner na lagi may panahon para sa inyo. Ilang araw matapos ma-discharge sa military service, may social media entry agad si BTS member V. Don't drop that dun-dun-dun. Hey, don't drop that dun-dun-dun. Don't drop that dun-dun-dun. Hey, don't drop that dun-dun-dun. Looking hot si V habang sumasayaw kasama ang star choreographer na si Lee Jung Lee. Ang post na yan exploding with almost 4 million engagements sa Instagram in just 20 hours. Bago yan, ipinost naman ni V ang kanyang reunion with his celebrity friends, ang Wuga Squad nila nina Park Seo-joon, Park Hyung-sik, Choi Woo-shik at Peak Boy. At yan ang mga showbiz update ngayong Independence Day. Ako po, si Maui David. Banyaga man sa itsura, pusong Pinay naman ang isang viral Polish surfer. Pating awat-awat ng Pilipinas, winagayway niya habang nasa surfboard. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Wearing a modern Filipiniana outfit, Philippine flag on hand, habang nasa surfboard. Iba! Ganyan ipinakita ng Polish by birth pero Filipino at heart TV personality at surfer Barbie na si Carolina Agata Sankiewicz ang kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng 127th Independence Day ng Pilipinas. But wait, there's more. Dahil si Carolina, fan ng all things Pinoy, pati sa pagkain. Kaya pati adobong manok at kanin, nilaban niya habang nagsusurfing. May dessert pa yan na ube cake. Humirit pa nga ng halo-halo ang viral videos na yan ni Carolina. Napagkamalan pa ang edited o gawang AI. Pero
We're all real! Okay, let's go, Cap! O ayan, myth busted! Real surfing skills ang ipinakita ni Carolina, kasing real na kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Galing, di ba? Oo, baka akala nila AI pero hindi totoong-totoo. Pero kung usapang surfing, hindi po magpapatalo ang aming weatherman, di ba? Na si Alvin Pura, na isa rin pong napakagaling na surfer. Ayan siya, oh. Hihintayin na lang natin na hawak niya rin how ang to Philippine view, flag. At nakadress? Pwede. Hindi naman. Barong na lang. Barong. Gaano kahirap gawin? Yung ginawa kanina nung Polish girl na yun. Ako, Julius, napakahirap nun. Pero yung ginawa niya, ang tawag doon ay wake surfing. Okay. Yung speedboat, merong nakalagay na aparato yan sa ilalim para magkakaroon siya ng wake. Iba yun sa ginagawa natin sa dagat. Sa talagang sarili. totoong dagat. So, mas controlled siya. Pero ang medyo mahirap dyan is yung hahawakan nun, tapos inaabutan siya ng flag, inaabutan siya ng yung pizza nga. Yung kung ano-ano. Kasi yung balanse siguro, no? Napakaganda nung ginawa niya at medyo mahirap yun. Lalo na yung naka-high heels. Ayun. Yung sa regular na surfboard, masisira yung surfboard sa ganun. Pero kasi medyo matigas naman yung ginamit nila. Gawin mo yun sa dagat. Try mo. Pwede nating subukan. Alam mo, hindi challenge. May alon, no? May alon yung sa'yo. Papadel pa. Naka-t-shirt ka na lang pwede. May mga na, gumawa niyan sa atin sa Siargao ng mga babaeng surfer na nag-picture at nag-photo. May naka-Pilipinyana rin sila. Pilipinyana. Alam ko na, Alvin. Para hindi mo nahawakan, lagay mo na lang dito yung Ano ba yan? Explain mo nga sa amin bakit meron kang nakalagay na parang chopstick yan sa ulo. Para mataas po yung signal. Ang dami kasi nagtatanong ng mga viewer. Look ba ng mga surfer yan? Ganyan? Usually, long hair or kalbo para mas madaling mag-surf yung mga surfers. So, mas madali silang lumabas sa dagat. So, parang sila, free-flowing, chill lang, ganyan. Yung mga, Sana yung Polish surfer na yon makarating dito, tas sabay kayo, no? Collab. Why not? Why not? Malay mo. Thank you, Alvin. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman ngayong araw po ng Kasarinlan. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.